Hi! Good morning sa ating lahat. Good morning sa Pilipinas. Ngayon sa gabi nga pala ngayon dito diyan sa atin. So dito sa Amerika, alas 2 ng tanghali. So kung napansin niyo, medyo matagal akong hindi nag-vlog ng ganito kasi alam niyo naman may inaayos tayo yung aking visa papunta ng US. So ngayon nandito na ako sa US. So 4 na buwan ako dito sa US. So ngayon lang ako nakapag-vlog ng ganito. So, nag-upload rin ako ng mga short video. Pero, kaya ako nag-upload ay dahil para makatulong kahit paano sa ating mga kababayan na nagnanais makarating dito sa US. So, dito sa US, yes, gusto ko lang kayo bigyan ng konting tip para paano naman makatulong ako sa inyo para makapasa at paano natin i-handle ang interview doon sa US Embassy sa atin. Alam niyo naman na pagdating sa interview, talagang interview ko na. At saka yung process ng ating interview, di ba? Hindi naman agad tayo pumunta sa interview. Tulad sa ating fingerprint, nakahiwalay ang ating photo, nakahiwalay, hindi katulad before. So, ayun, maganda naman dito sa US at kung pinapanood mo na itong video na to ay maaaring ikaw ay nag-aayos na ng papel at naka-line up ka na sa interview sa US Embassy natin dyan sa Pilipinas. Okay? So, ano nga ba ang dapat natin gawin kapag nandun na tayo sa interview? Unang-una, prepare yourself. Prepare yourself. Maaga kang matulog. Kumain ka ng tama. Huwag niyo masyadong intindihin yung interview kasi ang the best things to do sa ating interview ay be honest. Just tell the truth. Answer the question. Yun lang. Hindi simple. Yes, siyempre hindi naman simple. Ganun para naman atin sagutin lahat yung ano ng essay. Kahit pa paano, tulad ko, ako din naman nakaranas ng nervous, ganun. Pero, just be honest lang sa tanong para hindi kayo masyadong mangarag or magkaroon ng nervous. Kasi may mga interviewer na kapag pag question pa lang, kinakabahan na tayo. No, hindi tayo dapat kabahan. Ang dapat nating isipin kapag nandun na tayo sa harap ng interviewer ay intindihin kung ano ang kanilang katanungan. 'Di ba? Kailangan nakapokus tayo kung ano. Intindihin, listen. Huwag niyo munang anuhin yung mga tao sa paligid or makakarating ba, makakapasa pa ako, hindi. Huwag niyong iintindihin kung makakapasa kayo or hindi. Ang intindihin niyo, sagutin ng maayos ang question ng interviewer doon sa US Embassy sa atin. Okay? Unang-una, ihanda mo yung sarili mo sa gabi. Huwag kang magpuyat. Kumain ka ng tama. Tapos, ihanda mo lahat ang mga dokumento. Alam niyo naman kung ano ang mga dokumento na dapat natin gawin. Original. All original document ang dapat natin dalhin doon sa US Embassy. Hindi tayo pwedeng magdala ng Xerox. At kung ano yung nakalist, talagang yun talaga ang dapat natin dalhin. Ano ba yung pinaka-importante natin dapat dalhin? Unang-una, ano ba yung pinaprocess mo na visa? Tourist ba yan? Depende, syempre, tourist ba yan? Spousal ba yan? Or fiancé visa ba yan? Student visa ba yan? So, depende kung ano yung ating inaayos na visa, kung ano yung ating inaayos or inaasikasong visa, syempre, depende pa rin kung ano yung mga requirements nila. Pero for sure, isa ang sigurado dyan yung ating birth certificate. Yes, number 1, ang ating birth certificate mula sa ating PSA, alam naman natin yan. So, para sigurado, yun ang una-una ninyong kuhanin, birth certificate, kung spousal visa ba yan, may requirements yan tungkol sa inyong asawa, yung mga ganon. So yun, at importante, original. Wala po tayong dadalhin na hindi original. All documents are original. Ngayon, dala natin all documents original. Saan ba natin ilalagay? Huwag nyo ilalagay basta sa folder lang or hindi masyadong maayos. Bigyan ko kayo ng tip. Ito ang dala ko nung ako'y in-interview. This one is my, what do you call this? Envelope or whatever you want to call this. So for me, it's envelope. So dito sa envelope, dito nakalagay yung ating mga dokumento. Look guys, lahat yan ay may mga pangalan. Bigyan ko lang kayo ng
Lahat yan may pangalan kung ano nakalagay ito. For example, this is a birth certificate, NBI, o yung other documents na kailangan. Basta't original, lagyan nyo na ng pangalan para nakaayos. You know why? Dahil kapag ka ang interviewer, nakita naman na hindi kayo naka-prep. Kasi kung hindi nakaayos ang inyong mga dokumento, ibig sabihin hindi kayo handa, hindi kayo naka-prepare. So, pakita natin sa kanila na nakahanda na tayo, prepare talaga tayo. Yun, unang-una, sarili nyo, prepare yung sarili nyo, yung dokumento nyo, kumain kayo ng maayos, listen to the question. That is the most important thing, guys. Makinig ka sa question. Kasi, kung hindi mo papakinggan yung kanyang question, magiging iba yung, kasi minsan may mga interviewer na mabilis silang magsalita. Ang bilis nilang magsalita ng English, although hindi naman natin yun first language, di ba? Nakakaintindi tayo, nakapagsasalita tayo ng English, pero hindi natin yun first language. So you have to be listen to the interviewer. Read between the lines before you answer, and don't answer quickly. You have to think. You have to think properly the question for you to be able to answer it properly, right? So wag ka agad nagsasagot. Konting isip muna ng konti. For example, where do you live? Or where is your place of birth? You have to listen first. Okay, stop thinking and answer. Yun lang yung ginawa ko. So, binibigyan ko kayo ng kahit papaanong konting tip para kahit papaano makatulong ako sa inyo. Dahil napakasarap ng pakiramdam kapag naipasa nyo na yung interview, nakarating na kayo rito, nakabili na kayo ng ticket, napasa nyo yung interview, siyempre tatawag na kayo, naipasa ko na, di ba? Ang sarap-sarap ng pakiramdam. So, and be optimistic. Always think positive na kaya niyo yan, kaya niyo sagutin yan, makinig lang kayo. At kung ano lang yung tanong, based on my experience, ito po ay ang ibinibigay ko sa inyong mga tip at saka konting tulong ay based on my experience. Right? So, we have different visa na inaasikaso. So, depende sa inyong inaasikasong visa kung ano yung requirements na inyong inaasikaso or dadalhin. Basta original, yun. Yun lang po yung aking maiaano sa inyo. At sana makatulong sa inyo yung mga sinasabi ko para naman makapasa na rin kayo at maging masaya na rin yung pakiramdam nyo. Dahil alam ko ang pakiramdam kapag tayo ay nandoon sa US Embassy. Medyo ngarag. Ako nga, ngarag na ngarag nung kahit sabihin natin na alam natin yung mga sasagutin natin sa kanila, siyempre kahit pa paano, nandun pa rin yung ating doubt na, not doubt, I mean nervous lang, nervous. Hindi tayo dapat mag-isip ng negative, always positive. Ayun, so, I hope na nakatulong sa inyo at makatulong sa inyo yung sinabi ko para makarating na rin kayo dito sa US. Okay guys, so yun lang. Maraming salamat po sa suporta. Suportahan niyo po ako para kahit paano makapagbigay ako sa inyo ng mga tip regarding dito sa US. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us.